Marami pa ang mga Pilipinong gumagamit ng eGov app ayon sa DICT. Pero sa kabila ng pagpapadali sa mga serbisyo ng gobyerno, ilang hamon pa rin ang kinakaharap ng digital economy. Umakyat ng 700% ang gumagamit ng eGov PH app mula nung nakaraang taon. So, approximately around 75% of the adult population using now the eGov app because we already have 61 million downloads. Kabilang na rin sa ma-access sa super app ang MyFit program na layong tulungan ang indigent at financially incapacitated patients. Una nang ibinida ni PBBM sa kanyang SONA na 2 requirements na lang ang kailangan sa pag-apply sa programa. Idinitalya ito ni DICT Undersecretary David Almirol sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Just the request that you need the assistance and also the proof galing sa clinic, no, kung ano yung or hospital. Then after mo ma-fill upon yung documents, pwede kang pumili kung for yourself or for someone. Ang Department of Health pa rin ang magdedesisyon kung approve ang hiling ng aplikante. Halimbawa, ang request mo 10,000 pesos kasi kulang yung pambili mo ng gamot. So, inaaprubahan naman agad-agad yun. Siyempre, yung mga malaki minsan, kung million na yung request or may assessment na yan. Bukod sa MyFit, pwede na rin i-check sa eGov app ang traffic violations. Pero sa harap ng mga hakbang na ito, may mga hamon pa rin ayon kay Almirol. Around 90% ng mga data natin sa government agencies gumagamit ng mga foreign cloud services. Abroad. Abroad. So, more likely Singapore or US. The reason kung bakit ko konti ang nag-i-invest dito sa Pilipinas, kasi yung data wala mismo sa atin. Kaya isinusulong ni Almirol ang data localization. Para yung bilyon-bilyon na ginagastos natin na pupunta sa ibang bansa, mag-stay naman dito sa Pilipinas. Ang dami namang mga data centers sa atin na sila nag-i-invest. Ang laki ng investment ng private, di ba? Mga telco natin nag-i-invest yan. We have Globe, we have PLDT, we have Converge, maraming mga local companies, pero we don't help them. We don't even use them as data localization servers. Why not? Mukhang nasanay lang. Mahalaga rin anya ang bagong Executive Order 119 na naglatag ng mga patakaran para paigtingin ang seguridad at pamamahala ng mga datos ng pamahalaan. Number one, national security. Bakit mo dalhin ng data mo sa ibang bansa? Diba? Nararapat lang na yung ating mga tinatawag na mga personal information. Dapat wala sa ibang bansa, dapat nasa atin. Diba? Number two is kinakailangan nating dalhin dito yung ating majority ng data para yung paggamit ng internet mas mabilis. Palalawigin pa raw ng DICT ang eGov app. Plano na rin ng ahensya na isama sa platform ang mga transcript of record at diploma. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.